Grabe mga kabensi. Maswerte talaga. Parang baboy. Oh, kita ninyo? Parang baboy. Oh. What's up mga kabensil? Magandang araw sa inyo. Ngayon ay araw ng Lunes, pizza 15 ng Hulyo. Dito kami sa aming para yung baka sa aking subscriber na si Sir Danny Podadera ay pakainin namin ng pagkain. Yung page ba mga kabensil. So dito kami ngayon sama yung aking asawa mga kabensil. Time check tayo mga kabensil. Ito ay ngayon ay oras ng alas 3 ng hapon dito sa aming lugar. So mga kabensil, pakita ko sa inyo yung baka na binili ni Sir Danny. Tingnan natin kung maswerte ba si Sir Danny sa pagbili nitong baka. Ano ba ang mga sign na 5 sign na makita natin nga yung baka ay pasok sa 5 na sign na banggitin natin. So ngayon, panoorin nyo hanggang dulo para makita ninyo yung ipakita ninyo sa inyo na mga 5 sign na pasok sa binili ni Sir Danny Podadera na baka. So dito mga kabensilo, pakainin ko muna siya ng feeds. Dito tayo ngayon mga kabensilo. Tingnan natin yung baka, pakainin natin ng feeds. Tingnan natin ngayon. So, lagyan muna ito ay tubig. Tubig to. Ay, lagyan natin ng kaunting asin lang. Kita ko na kaunting asin lang Tapos, lagyan natin ng ito mga kabensilo, Cupramil. Cupramil na may ito. Tingnan natin kung kumakain ba yung baka. So kung kumakain ito, ay maswerte si Sir Danny. Kasi gawin to niyang inahin. So maswerte talaga yung bumili tayo ng baka na kumakain ng feeds. Kasi kapag gawin natin inahin ay ang kanyang bisiro ay hindi pumayat at maraming gatas. Ito Cupramil to at Pollard. Ito hinalo ko lang, lagyan ko ng asin at hinalo ko sa tubig. Ito, tingnan natin kung kumakain ba siya. Kung kumakain man siya ay maswerte talaga si Sir Danny. Ito ngayon. Ito. Tingnan natin. So, maswerte talaga si Sir Danny kasi kumakain ng feed. Igalang ko itong lawas. Parang baboy. Sinisisid yung pagkainan mga kabensilo. Parang baboy pag kumain. Ito ay pinili ni Sir Danny ng 28,000. Hindi ako ang sumisilip at sumipat nitong baka. Si Sir Danny talaga. Kasi binidyo call ko lang si Sir Danny. Kita rin baka kita. Binidyo call ko lang siya para siya ang magtawad. Ang presyo nitong baka, ang bid price nitong baka ay 29,000. So nakuha ni Sir Danny ng 28,000. So itong baka nito ay sarap talagang alagaan, gawing inahin kasi kumakain siya ng feeds. Basta ang masabi ko na basta kumakain ng feeds, yung di mahirapan yung nakabili. Kasi kung umabot man ang tang-init dito sa atin ay di siya pumayat kasi kumakain siya ng feeds. Marami namang feeds dyan sa mga tindahan. Bumili tayo. Sinisisid yung pagkain mga kabansilo. Kita ninyo. Tingnan ninyo. So maswerte talaga si Sir Danny kasi yung baka ay hindi na mahirap
yung bumili tayo ng baka na hindi kumain ng feeds ay magturo pa tayo sa kanya. Pero siya ay hindi natin tuturuan kasi kumain siya, oh. Sinisisid pa yung yung pagkain, oh. Parang baboy makakain, oh. So ito, oh. Tingnan niyo yung kanyang tainga, oh. Sus, grabe ang laki. Tapos tingnan niyo, oh. Ipakita dito nin. Tingnan niyo yung kanyang pusuran, oh. Ang katawan, oh. Maganda talaga tingnan yung katawan. Oh, kita ninyo? Ang kanyang paa, oh. Kanyang paa ay mga malaki yung kanyang paa. Oh. Tapos mayroon na siyang turo-turo dito, oh. Oh, kita ninyo, oh. Tapos kaninang umaga ay dinagyan namin siya ng damo at yung napier. So busog na busog siya, mga kabensil, oh. Malaylay yung kanyang nasa liig, oh. Ito, oh. Tapos maamo pa yung baka, oh. Maamo. Oh, ito, oh. Parang baboy kung makakain. Maswerte talaga si Sir Danny. Inalagaan namin itong mga baka kasi ngayong linggo, sa July 21 ay ihatid namin to sa kanila doon sa may Silay. Pangalawa ko na itong hatid sa mga baka kasi ang una ay naghatid ako ng baka sa kanila, yung mga puro lalaki. So ngayon mga babae naman, 3 piraso ito, mga kabayansil. Yung dalawa ay Holstein. Tingnan natin ngayon yung mga Holstein kumain ba. So sa katunayan, mga kabayansil, itong bakang ito pagpunta dito sa amin ay mayroong naakit dito at sabi nila bilhin nila ng 30,000. Ko sinabi ko hindi pwede kasi si Sir Danny, binili ito ni Sir Danny Puradira, yung aking subscriber na nandoon sa Japan. So mga kabayansil, tingnan ninyo kung malas ba si Sir Danny na bumili nitong baka. Ito din dito sa lawa. Malas ba? Oh, kita ninyo? Parang baboy na makakain. Kapag ganito ang baka kumakain ng feeds, di tayo mahirapan mag-alaga kasi kung manganganak na siya ay kung pakainin natin ng feeds ay walang problema sa kanya, hindi siya pumayat. Kasi yung baka na hindi kumakain ng feeds dahil tapos gawin nating inahin ay hindi talaga pumayat siya kapag mayroong dumididi na bisiro sa kanya. So ito, kapag manganak ito ay di talaga mahirapan si Sir Danny nga ito ay hindi talaga pumayat. So kita nyo, parang baboy talaga. So hindi mahirap alagaan kasi kumain siya ng feeds. Oh, parang sinisisid yung planggana, mga kabayansil, oh. Grabe makakain ng feeds. Pinakain ko lang siya ng Copramel at yung Pollard, mga kabayansil. Sa Bisaya ay Hagmas. At hinaluan ko ng Copramel, kaunting asin lang. Oh, grabe makakain, sinisisid na yung planggana, oh. So ito, mga kabayansil, i-comment lang ninyo sa comment section kung bumili kayo ng baka sa akin. Basta i-comment niyo sa comment section at sa Facebook page kung bumili kayo ng baka sa akin at baka saan man kayo ay deliver namin kung gusto ninyong bumili ng baka. Kasi kung i-video call ko lang kayo dyan sa stockyard kung anong klaseng baka ang bilhin ninyo. Kasi itong bakang ito hindi ko to pinuna ng, kasi mayroon nagsabi dyan na bilhin mo ng 20, ito ibinta na mo naman ni Sir Danny ng 30. Hindi ko sanay na ganyan, mga kabayansil, kasi sa mga ganyang mga klaseng tao ay di natin kapag tiwalaan yung taong mga ganyan. So wag nating sirain yung tiwala ni Sir Danny. Si pangalawa na siya nakabili ng baka sa amin. So para siya lang talaga ang magtawad, pinakita ko lang sa kanya kasi itong baka ito ay Red Brahman. Pero mayroon akong
saktong pangalan nitong baka mga kabensil. Nagtrabaho pa ako sa Katirambulo. Hindi ito Red Brahman, ito ay Red Cindy. Yan ang totoong pangalan nito, pero sa iba dyan walang alam, ang sabi nila Red Brahman, pero ang totoo talaga ay Red Cindy talaga ito. Basta ganito, walang halong puti. Itom merong itim sa kanyang paa at pula. So Red Cindy ito mga kabayansil. Yan ang alam ko kasi matagal akong nagtrabaho sa Katirambulo, muling Tirambulo. So alam ko to na Red Cindy to. Kasi ang klase sa baka, mayroong Red Cindy, itong mga itim ay Ongol, mayroong mga Brahman. Kasi yung mga Brahman ay hindi malaki yung mga tainga. Ang malaki ng tainga ay yung lang Indo-Brazil Brahman. Sa tingin ko nito ay mayroon siyang halong Indo-Brazil kasi malaki yung kanyang tainga. Indo-Brazil, pero sa tingin ko ay Red Cindy to. Kahit i-research pa ninyo sa YouTube, makita ninyo na mayroong Red Cindy, mayroong Ongol, mayroong Indo-Brazil, Brahman, mayroon pang Holstein, at mayroon ding Hertrudes, yung parang baka, parang kalabaw ang kanyang balikat. Kita nyo mga kabansil, lakas talagang kumain mga kabansil, hindi problema pakainin. Kita ninyo. Dito ra ilawig tira. Sungo nga kabensil, busog na busog siya. Lawig atong. Busog na busog talaga siya. Pakita ko sa inyo. Bakit maswerte si Sir Danny nito? Kita ko sa inyo ha. Patangasa. Sana sagod. Pakita ko sa inyo kung bakit maswerte si Sir Danny. Tingnan niyo yung baka Captain nagmahimo. Ano ba ang mga sign na makita natin sa baka na pasok siya sa kung alagaan natin? Unang sign ay ang kanyang katawan. Magandang sukat ang kanyang katawan. Pangalawang sign, malaki ang tainga. Malaki, mahaba yung tainga. Pangatlong sign ay yung pusuran. Kita ninyo. Pang-apat na sign ay yung kanyang puwerta. Kita nyo ang puwerta mga kabansilo? Malaki at malaki. Pumili tayo ng gawing inahin ay kailangan malaki yung puwerta. Sa hindi pa nakakaalam dyan, kita ninyo, malaki talaga ang puwerta niya. Yan ang palatandaan na bumili tayo ng inahin na malaki ang puwerta. Kita ninyo. Ang kanya bang puwerta mga kabansil ba? Dyan sa may puwitan ba? Mayroon mang puwerta dyan. Yung kanyang sabihin lang natin na puwerta kasi baka ibas tayo ng mga tao. Puwerta ba mga kabansil? Yung labasan ng bisiro kapag manganak na ito. Ika-4 na sign yan. Sinabi ko, kailangan pumili tayo ng malaki ang puwerta. So, pang-5 ay yung kanyang didi, yung suso ba mga kabansilo? Malaki ang kanyang suso. Ito, kitang-kita, buhay na buhay ang kanyang suso. Buhay na buhay ang kanyang suso mga kabansil. Kita ninyo. Absensya muna kayo kasi maulan dito, madulas dito. So, madulas talaga dito mga kabansilo. So, ito, buhay na buhay ang kanyang suso. Kita ninyo ang suso, buhay na buhay. So, kung mga anak yan, tapos mayroon na siyang bisiro ay lumaylay yan hanggang sa kanyang may paa. At sarap talagang gawing inahin. Yan ang pagpili sa baka kung gawin nating inahin. Ito, kita ninyo. Tingnan natin muna ang sign na ibig sabihin.
Madulas dito. Madulas, oh. Kita ninyo yung kanyang puwerta, oh. Malaki, parang kulot-kulot. So, ibig sabihin, ay kung mayroon siyang bisiro na lumabas sa kanyang puwerta, ay hindi mahirapan yung bisiro paglabas. Kasi may nangyari na dito sa amin na bumili ng baka na masikip yung puwerta. So, hindi na lumabas yung bisiro, kanyang puwerta. So, namatay siya mga kabansil. So, huli na kaming kinuot namin yung ganito. Tinulungan namin yung baka para lumabas yung bisiro. Pero huli na kami mga kabansil. Huli na kami. So, ito mga kabansil, tingnan ninyo. I-comment niyo sa comment section kung lugi pa si Sir Danny nito. 28,000 ito. So, hindi ko pinatungan. Siya lang ang nagbili nito at siya ang nagsipat at nagsilip nitong baka. So, kung bumili kayo ng baka, kayo lang ang magsipat. I-video call ko kayo dyan sa stockyard kung anong baka ba ang pipiliin ninyo. Tapos si Sir Danny, siya ang nagtawad, siya nagsilip at siya ang nagsipat sa baka. Kasi ang ibigay ko talaga sa kanya yung puti. Pero ito ay tapad ito ng puti. So pagtingin niya, Boss Peter, yung may red Brahman dyan. So hindi ko to napansin. Bakit ba bumili ka ng red Brahman, sir? Sabi mo Brahman, sir. Yung puti, siya pwede rin red Brahman kasi wala akong red Brahman sa amin. So binili ito ni Sir Danny, hindi ko pinatungan. Siya ang nagtawad. Binigyan lang ako ni Sir Danny ng isang bakang binili namin at mayroong kambing dito, oh. Ngayong ito, 12 pirasong kambing at isang baka. So binigyan ko ni Sir Danny ng 3,000. So hindi naman masama mga kabansil kasi nakatulong ako sa kapwa ko subscriber, kapwa ko tao, at hindi naman masama sa kanya. Sabi ko sa kanya, kayo lang bahala, sir. Tinanong ako ni Sir Danny, magkano ba yung hingiin mo na kasi business yan, sabi ni Sir Danny. Pero ang sabi ko, sir, hindi naman ako humingi at hindi rin ako demanding, sir. Kayo lang ang, yun lang nasa puso mo, sir. So binigyan ako ni Sir Danny ng 3,000 sa isang baka at 12 na kambing. Ito. So hindi na masama mga kamisil. Mayroon naman akong pamasahe. Papunta ito ng Silay. 10,000 man yon. Pero yung sinabihan ko si Sir Danny na, sir, pwede ba mangi ako ng kaunting humingi ako sa inyo ng kaunting humingi ako ng kaunting hindi ba yung sabi ko na, sir, pumunta rin yung aking anak doon sa Silay, sir, sabakay siya ng aeroplano. So isabay ko lang yung anak ko, sir, paghatid nito, sir, kasi kung walang kaming karga papunta doon, pumunta man talaga kami kasi dalhin namin yung truck kahit wala kaming karga, sir. So mabait talaga si Sir Danny na sabi niya, pumayag siya na sa July 21 ko patay ihatid July 21 ng gabi, at pagka 22 ay sumakay yung aking anak sa airplane papuntang Manila kasi magtrabaho siya doon. So tamang-tama na mayroon kaming 10,000 na pamasahe at binigyan pa ko niyang 3,000 sa lugar. Sabi niya, business yung sa iyo, bigyan ko kayo ng 3,000. Okay naman, wala namang problema mga kabansil kasi hindi na masama yung binigay ni Sir Danny. So inalagaan ko lang to at pinakain ko ng feeds kasi ngayon ay 15 pa. So kung umalis kami dito ay kahit ngayon ihatid natin pwede, pero ang problema isabay ko yung aking anak. So mayroon pang dalawa dito mga kabensil. So nakita ninyo yung mga sign nga sinabi ko. Ang sabi ko na
yung mga sign ay kuhang-kuha sa gawin nating inahing baka. Kuhang-kuha. Ulitin natin ang mga sign. Malaki ang tainga, malaki ang pusuran, malaki yung kanyang suso. Una, malaki yung tainga. Pangalawa, malaki yung pusuran, mahaba. At pangatlo, yung kanyang balikat ba? Kita ninyo, parang may umumbok ng ganito. So, panglima ay yung kanyang puwerta. So, kuhang-kuha ang limang sign. Kita ninyo, puwerta ay parang malaki, tapos kulot-kulot. So, kung lumabas yung bisiro ay hindi mahirapan kasi yung ganyan mga puwerta ay kapag lumabas yung bisiro ay ma-expand siya. So, di mahirapan yung bisiro paglabas sa kanyang puwerta. So, ngayon, mayroon pa dito mga kabensilo. Kunin ko yung dalawang Holstein na sabi ni Sir Danny ay gawin niyang kuna ng gatas. Ito mga kabensilo. A few moments later. Mga kabensil, ito ay may Holstein pang binili si Sir Danny. Binili ko ng 16,000 kasi ibinta to. Pero sabi ni Sir Danny, di talaga siya bumili nito kasi isa lang ang bilhin nilang Holstein, nandoon pa. So, tingnan natin ngayon. Binili ko ng 16, so binili ni Sir Danny ng 17. So, tingnan natin kung maswerte pa ba ito talaga kasi sabi ni Sir Danny ay gawin nilang kuna ng gatas. So, kung kumain ba? Ito, kumain ba kaya? Grabe mga kabensil. Maswerte talaga. Parang baboy. Kita ninyo? Parang baboy. Binili ko ng 16,000 kasi dalhin ko sa stockyard. So sa tingin ko nito mga kabensil, nasa yung karne kasi kasi ito ay mataba yung bakang yan. Kung karne natin ay tingin ko ay mga 60, so 60 times 290, so nasa mga 18 or 65,000 times 290, nasa 18,000. Kita ninyo? Sabi ko sa inyo, parang baboy. Sus, mailap lang ito siya mga kabensil, mailap lang ito, pero kailangan paamuhin natin, kuhanin natin ng kilikili. Ito. Hindi na siya mailap. Grabing kumain, parang baboy talaga. Hindi talaga ito pumayat, sir. Kita ninyo. Parang baboy rin makakain. Araw-araw pinakain ko to ng page kasi parang kasalanan ko naman to kasi i-deliver ko talaga ito kahit anong oras. Pero humingi ako ng dispensa ni Sir Danny kasi, sir, pwede bang isabay ko lang sa aking anak? So, ngayon ay Lunes. So, maghintay lang kami ng mga Lunes, Martes, Merkulis, Huwebes, Biyernes, Sabado. Mga 5 araw dito sa amin. 5 araw na lang, ihatid ko na to. Sabay ko ang aking anak na pumuntang Maynila. So, kahit hindi ito sa akin yung mga baka at mga kambing, mga kabansil, inalagaan talaga namin kasi nandito sa aming kamay. Baka kung pumayat ito, kung hindi namin alagaan, baka hindi naman tanggapin ni Sir Danny at baka hindi niya tanggapin. Hindi naman mahirap alagaan to mga kabansil kasi lakas kumain ng page, tapos kumain pa ng puno ng saging. Kahit hindi natin tatarin yung puno ng saging, kainin nila yung hindi tatarin. Lakas kumain. So hindi mahirap alagaan. Sabi ni Sir Danny, ito ay gawin nilang kuna ng gatas. Kunan raw ito ng gatas nila. Kunan raw nila ng gatas. So kung kunan nila ito ng gatas, walang problema mga kabansil. Madali lang kunan ito ng gatas kasi yung baka, kapag kunan mo gatas, kailangan mo ng
kailangan muna siyang mabuntis. Tapos pagka mayroon na siyang manganak na siya, ay kunan ninyo ng gatas. Kunan ng gatas, yan ang alam ko. Pero yung bisiro ay hiwalay natin sa kanya kapag kunan na siya ng gatas, kasi kapag yung bisiro ay magdumidi sa kanya, baka ubusin yung mga gatas dyan. So hiwalay natin yung bisiro, tapos lagyan lang natin ng mga 2 litro yung bisiro or 3, kasi ang alam ko sa baka na katulad nitong mga Holstein, kunan ng gatas ay nasa 10 to 7 litro araw-araw. Yan ang nalaman ko noon, kasi nag-alaga rin kami ng Holstein noon doon sa Katirambulo. Sa isang araw ay basta maraming gatas, at yung pinapakain natin ay yung lactating at yung sisikal, mga kabansel, pang palakas ng gatas, pang parami ng gatas yan, yung sisikal at yung lactating. Kita ninyo, naubos na talaga. So kumain pa siya. Oh, ito, videohin yan ini. Pagkain ko na kong patyaha, babaw patyaha. Diya, anak, mamatay rin ko na kung ano na. Video na akong guyuron. So, kumain talaga. Oh, busog na busog siya. Kita ninyo, busog na busog siya. Oh, tingnan nyo kanyang suso, ha. Tingnan natin kung mailap talaga, mga kabansel. Mailap. So, A few inches later. So, mayroon pang isa dito, mga kabansel, oh. Tingnan natin kung pangatlo itong baka ni Sir Danny. At tingnan natin kung maswerte ba talaga ito, kasi kumain ba ito ng pigs. So, kumain rin, mga kabansel. Walang palpak talaga. Ito. Walang palpak talaga, mga kabansel. Kumain rin. Wow! So, sabi ni Sir Danny, kunan nila ng gatas. So, tingnan natin ngayon ang kanyang suso kung pasok ba sa baka na para kunan ng gatas. So, ngayon, pakainin muna natin. Pero, tingnan natin yung suso ngayon kung pasok ba. Pasok ba sa mga sign na para kunan ng gatas. Oh, grabe kumain, mga kabansil. Oh, sus, grabe. Malakas to kumain, mga kabansil. Oh. Baboy. Oh. Kita ninyo? So, ang masabi ko, hindi talaga mahirap kunan ng gatas ito, kasi kumain ng pigs. Kasi yung baka na kumain ng pigs, kunan ng gatas, kung haluan natin ng supplement, food supplement ba, yung sisikal, at yung powder na sisikal, at yung lactating, yung pagkain ng inahin na baboy, pakainin natin to kapag mayroon ng bisiro to, tapos kunan ng gatas. Tingnan natin kung hindi ba malaki yung kanyang suso at maraming gatas. Pangatlo ito, mga kabansel, binili ni Sir Danny ng 27,000. Di talaga, wala talagang malas yung mga baka ni Sir Danny. Oh, kita ninyo, mga kabansel, kumain ng pigs. Matapos na maubos. So ngayon, tingnan natin ngayon kung pasok ba ito sa baka na pwedeng kunan ng gatas. Tingnan natin yung suso ngayon. At tingnan natin yung kanyang puwerta kung malaki ba. Para bang kulot-kulot, at di ba mahirapan siya kapag manganak siya. Kumparar natin tong sa Red Cindy ba. Yung Red Cindy ay malaki ang puwerta at kulot-kulot, so di mahirapan yung bisiro kapag lumabas ng kanyang puwerta. Puwerta, mga kabansil, yung nasa labasan ng bisiro kapag mabuntis na, yun ang sinasabi ko, puwerta yan. Kung pangalanan natin yan, mabastos naman, mga kabansil. So puwerta yan, mabastos naman. Hindi pwede, mga kabansil, kasi bawal sa YouTube yung mabastos.
Oh, ubos na. Tinignan ninyo, oh. Hindi talaga. Oh, hindi talaga hirap alagaan. Oh. Oh. Araw-araw pinakain ko to ng pigs. So, hindi talaga ako nahirapan sa pag-alaga. Kasi kumain ng pigs, pagkatapos itali lang namin dyan sa may namin, uma namin, walang problema. So, ito, tapos na. Oh. So, ito, tapos na. Lagyan natin ng maliit na tubig. Tubig lang, maliit. Oh. Oh. Tubig na ito ay galing ng irrigation to para sa palayan. Papunta doon sa ibang kuan dyan, doon sa may ibang kuan dyan. Oh. Hinihigop yung tubig mga kabensil. Oh, grabe. So, natapos na. Bukas naman. Bukas naman. Ano ba? Ano ba? Bukas naman. Bukas naman. Kumakain muna tayo ng damo. Napir. Oh, ito mga kabensil. Oh. Tali ko muna ito dito. Tapos tingnan natin yung kanyang puwerta kung at kanyang dede, ang kanyang suso kung pasok ba sa sign na sinasabi natin. Masikip yung kanyang puwerta mga kabensil. Oh. Maliit. Pero, maliit siya pero kung sinabi ko na kulot-kulot ay pasok. Pasok sa sinasabi ko na kulot-kulot. Hindi katulad yung red cindy mga kabensil. Na kang puwerta ay malaki, malaylay at kulot-kulot. Maliit ang puwerta mga kabensil. Pero ang kanyang suso ay pasok sa para kuna ng gatas. To. To, ano sagunin? Bara sa anin? Oh, ito. Oh, kita niyo ang kanyang suso, buhay na buhay. At pwedeng kapag mayroon na siyang lumaki siya kuna ng gatas ay pwede siyang kuna ng gatas kasi buhay na buhay ang kanyang suso. Oh, kita ninyo? Maski pang yung kanyang puwerta pero kulot-kulot. So, ibig sabihin kahit masikip pero kulot-kulot ay kapag lumabas yung bisiro ay ma-expand lang yan. Oh. So, pasok sa mga sign na sabihin nating then busog naman siya mga kabensil. Oh. Holstein yan. So, dito lang kami mga kabensil kasi umuulan. Oh. Ang masabi ko na 3 baka at mayroong kambing na 12 piraso. Tingnan natin yung mga kambing kasi atong buhian ng kambing na buhian na to. Gani pamuhian sana mo yung mga kambing ay pakawala namin na pakainin muna namin doon sa kainin muna namin. So ito mga kambing na ito papakawala namin to at pakawala namin dito sa aming uma doon pakawala namin tapos pagkagabi na ay dalhin namin sa aming bahay doon at pasilungan namin at para hindi maulanan. Sa 12 piraso to mga kambing na ito. Ito, dalawa doon. Oh, dalawa doon. At yung toro, yung bulugan, dalawa ito. 12 piraso ito mga kabensil. So, ihatid na namin to sa Linggo. Pizza 21. So, dito na lang ako. Sa mga hindi pa nag-subscribe dyan ay mag-subscribe ka na para makita naman ninyo kung sino ba yung bumili ng baka dyan. I-PM lang ako sa aking Facebook page at sa aking YouTube channel. Tingnan mo lang yung Facebook page at mag-PM kayo para kung makaya ba namin na mag-deliver dyan sa inyo kung bumili kayo ng baka. At i-comment lang ninyo sa comment section kung yung bakang sinasabi ko, yung 3 piraso, yung isa ay yung pula ay
28,000 at yung Holstein na isa ay 27 at yung isa ay 17. Mag-comment lang kayo sa comment section at kung yung bakang 3 piraso ay mahal or mura ba. Kasi ang sinabi ko, pasok talaga sa mga sign na 5 sign. So nandito lang ako. Sana mayroon ka man kayong matutunan kahit kaunti sa aking vlog. At mayroon kayong maingganyo kayo na bumili ng baka para madala lang namin ng deliver, okay lang. So kung sa wala pa nag-subscribe dyan, ay mag-subscribe ka na para makita ninyo yung aking vlog at matutunan talaga ninyo kung paano natin i-deliver yung mga baka ni Sir Danny at paano ba natin bilhin na ganito. Binidyo call ko lang siya. So i-like, i-comment at i-share at huwag naman ninyong kalimutan na i-share sa inyong mga kaibigan at pindutin yung notification bell para makita talaga ninyo ang aming mga video. So bye bye mga kabansel and good luck!